It complicates things more. Ngayon, subjective, di ba? Kasi Tama. to each his own. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Tamaan na yung mga tamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! What is up mga katotpi? Kami na naman po ay nagbabalik. Yes sir. Kaya titos, eto na naman po kami mga tito ng internet. Kami di ba tayo pre? Katotpi. Parang tayo dapat, katotpi, ang boses ng mga tito. Yan. Ang mga boses ng mga tito na hindi mailahad ang kanilang saloobin. Kami ang maglalahad. Tayo ang magbo-voice out nang hindi nila ma-voice out. Kasi wala tayong pake. Medyo mainit-init to. Mainit-init. Ewan ko pre pero medyo Miguel ako ngayong araw, pre. By the way, mga katotpi, narinig nyo ba yung aming intro? Bagong-bago, medyo extended yon, Papa Dens, medyo extended. Yes, Shout out nga pala kay Uncle. Dahil dun sa kanyang ginawa, medyo inedit lang namin ng konti. Kasi actually, Papa Dens, mas mahaba pa yon, di ba? Yung pre-review natin. Totoo. Tapos, maiksi na yung lagay na yun. Alam mo naman tayo, pre. Tinatry naman natin na wag magsalita na maanghang. Pero may mga bagay na wala hindi pwedeng i-describe ng maganda Totoo. Walang sugar coat, walang sugar coat. Rekta agad. Pre. Una na. Para maramdaman nila yung dapat yung mga saloobin, yung mga nararamdaman natin. Intensity, no? Intensity ba? Pre, kumbaga sa lento, nagpipigil tayong pumasok sa Richter scale Pero hindi kaya. Kailangan talaga. Kailangan talaga ipahayag ang nasa saloobin, di ba? Anyway, mga katotpi, eto na nga. Sige. Hindi. Sige, simulan mo na. Kasi ako, nagigigil talaga ako yung araw na to. Kanina. Simulan na natin. Medyo kalmahan mo muna. Mag-impose na tayo sa una nating topic, which is yung crab mentality. Siguro naman alam nyo na yan mga katotpi. Simula sa bahay hanggang sa trabaho, hanggang sa kaibigan. Usong-uso yan. Pero bago ang lahat, bigyan natin ng konting description kung ano nga ba ang crab mentality sa mga hindi nakakaalam. Yung term na crab mentality encapsulates a phenomenon where individuals within the community strive to hinder the progress of those who are succeeding. In translation, Papa Dens, mga taong kupal. Yan. Taong pahila. Hinihila ka pa baba. May bago ko kasi, alam mo naman ako, pre. I have a memory of a goldfish So, sabihin ko na ito ngayon. May parang applicable dito Parang quote of the day. Sige ba natawa? Napanood ko lang sa internet. Pre, sabi doon parang yung mga kaibigan mo na nagsasabi sa'yo ng totoo kahit
tipong kahit masasaktan ka, yun yung mga taong dapat mong kinikip. Tama. Kesa doon sa mga taong kahit na alam na mali na yung ginagawa mo, gina-justify pa rin. Or sinusuportahan ka pa rin. Yun yung mga taong gustong makita kang malala. Which describes na, yun nga, which translates dun sa topic natin na crab mentality. Na tipong, alam mo yun, kahit na alam niya na mali ka na, pero dahil ayaw niyang makita kang mag-grow, sinusuportahan niya yung katarantaduang ginagawa mo. Totoo. Tsaka yung isa pa, yung ano nga pre, yung running joke na, halimbawa, yung totoong, malalaman mo yung totoong tropa mo, kapag nadapa ka, instead na tulungan ka, tatawanan ka pa. Yun ang totoong tropa. Oo, kumbaga, tangina, tutulungan ka, pero putangina, tatawanan ka muna. Siyempre, yun ang totoong tropa kumbaga, parang may siya muna na yung katangahang ginawa mo. Bago ka na tulungan na makatayo, or kung nalaliligaw ka ng landas, itutuwid ka niya ng daan, papakita niya sa'yo yung tamang way. Pero bago mangyari lahat yun, masasaktan ka muna. Kumbaga, dun sa joke na sinabi mo, it translates sa kumbaga, yung tropa mo, alam na masasaktan ka, pero hahayaan ka or sasabihin sa'yo yung totoo, kahit masakit. Diba? Sabihin niya, putangin na mo, ang sakit tsaka ka niya tutulungan. Paparealize na muna sa'yo, diba, pre? Totoong tropa. Paparealize na sa'yo muna yung katangahan mo. At kung gaano nakakatawa yung katangahan mo. Pero ito pa, pre, mai-add ko din, alam mo yung sa mga social media na may mga, hindi naman, ikaw pre, alam mo yan, hindi naman lahat ng nasa friends list natin talagang true friend at the end, kumbaga yung dikit na dikit, di ba? Meron dyan, pre. Totoo. Ito, medyo controversial din to. Meron dyan, friend ka, pre, tapos makikita mo, hindi nila like yung photo mo, view lang ng view sa'yo. Alam mo yung mga ganun, pre, minsan inaabangan ka lang yan mag-fuck up. Inaabangan lang niya, halimbawa, mag-post ka na nasa down ka na state or miserable state, tsaka siya, at hindi man siya mag-comment sa'yo at the back of his or her mind, putang ina mo, deserve mo yan, deserve ganun, pre. Parang ganun. Diba? Tsaka ewan ko, ako, para sa akin, pre, yung tipong magpo-post ka ng seryoso, tapos, yung tipong kakilala mo talaga, tropa mo talaga, yung tipong magpo-post ka, kunwari, seryoso ka, tapos magko-comment ng kaululan, parang yun, pre, para sa akin, yun alam mo, yun yung masarap kasama na tropa na para putang ina. Tipong, seryoso ka, pero parang, alam mo yun, one way of, tayo. Parang one way of cheering you up. Sabi masyado parang ganun. Down. Diba? Tama. Kasi, alam mo, pre, ewan ko kasi ako, based on experience, alam mo, may mga taong, tipong, kunwari dadamayan ka, pre, kasi malungkot ka, ganyan, or may pinagdadaanan ka. Pero, kumbaga, at the back of their minds, parang, yung tipong, sa'yo sila kumukuha ng energy, na parang putang ina, mas fucked up yung buhay mo kaysa sa akin. Parang ganun. Alam mo yun na parang, gina-justify nila kahit mali na sila, gina-justify nila yung maling ginagawa nila kasi nga, ikaw, mas malala ka sa akin. Tapos ngayon, imbis na i-correct ka, susuportahan kung ano mang katangahang ginagawa mo. Siyempre, para ma-down ka, yun nga yung papasok nga yung crab mentality. Isa rin yun sa form, pre. Hindi lang, kasi yung iba parang ang nila sa crab mentality is yung hihilahin lang sila sa work, na kung gustong ma-promote, sisiraan. Hindi lang yun. Yung sinasabi ni Papa Dins, isa yun sa mga form ng crab mentality, yung sinasabi ni Papa Dins. Diba? Yes, sir. Tsaka katulad nung sa work. Gege. Matik na yun sa work, pre. May mga tao dyan na putang ina, nakala mo, sinusuportahan ka, pero puta, pag nag-slip up ka,
or may nagawa kang mali sa trabaho, yari ka, putang ina, chichismis ka na niyan kung kanino, isusumbong ka na niyan kung kanino, kung alam mo yun, para, hindi natin alam, pwedeng inaay nila yung position mo, nai-ingit sila sa position mo, di ba? Tama. Na, tipong, ano ka niyan, parang i-close ka niyan, putang ina, yung tipong, kala mo, kakain kayo sa labas magkasama, gigimik kayo, iinom kayo, kasama mo sa inuman. Pero at the end of the day, putang ina, isang slip up mo, yari ka dyan. Oh, parang yung sa kaninang nabanggit ko yung sa social media na FB. Ayun naman yun, social media sa pagdating sa social media. Yung sinasabi mo naman, Papa Dens, more of yung sa opisina naman, office politics, kumbaga, parang gano'n, di ba? Yes, sir. Alam mo na yan, pre. Yung tipong putang ina, sasabihan ka na, ito, kasi, yun nga, pre, parang ang stigma ng crab mentality is yung hihilahin ka lang pababa. Pero, for me, parang broad yung na yan. Maraming sangay-sangay yung pagiging talangka. Diba? Na, meron pang pre, pwedeng putang ina. Meron naman dyan, pre, susuportahan ka. Ito, sa work pa rin, susuportahan ka, pre. Uy, kaya mong magganitong posisyon, kaya mong magganito. Pero, at the end of the day, putang ina, ka-plastic lang yung pagsuporta niya sa'yo kasi meron silang ibang taong ina-eye for that. Meron kumbaga, inaano ka lang binibilog, alam mo, binibilog ka lang, pre. Pinapadiga ka lang, oo. Oo, putang ina. Kasi nga, may mapapakinabangan sa'yo. Pero, once it's over, yung pakinabang sa'yo, wala na. At saka yung sinasabi man na posisyon na pwede ka, meron na sila talagang ibang gustong ilagay dyan. Kumbaga, anong tawag dito, pre? Yung sinasabi nilang parang nakaset na yung tao na yon na makuha sa posisyon, ginagamit ka lang muna para dyan. Kasi, maaring may talent ka, pero hindi ka nila gusto in terms of tropahan. Halimbawa, pucha, hindi pwede tong magaling sana kaso lang makontra sa atin. Maraming sinasabi. Kasi nga, pre, gumagana yung utak niya. Kumbaga, meron siyang ability to contradict you at times kasi nga, kumbaga nag-iisip siya, thinking siya. So, hindi siya lagi dun sa porket ikaw yung boss ko, ikaw na yung tama lagi. Hindi, nag-iisip siya. May mga tao kasing gano'n na ayaw nilang ma-promote yung halimbawa certain tao na to kasi nga hindi ko magiging kaalyado to when it comes to maybe katarantaduhan or under the table or whatever, di ba? Kung ano mang mga propaganda, pre, maring nakikita ka nila as threat. Alam mo yun? Kahit pwede rin yan, pre. May ganitong sistema din yan, pre. Na parang, kunwari, itong tao na to, alam nila na makikinig dito sa tao na to. Yung mga nakatataas. Kaya ang gagawin nila, bago ka pa mapunta dun sa posisyon na magkakaroon, na yung boses mo, magkakaroon ng bilang, hindi ka na nila papupuntahin dun. Diba? Kasi natin, magiging threat ka aminin natin, pre, kasi alam mo, may mga taong pre, yung legit yung husay ng pakikisama. May taong ganun. Meron naman tao na sadyang pinanganak na kupal. Alam mo yun, putang ina. Tapos pag nagkaka-messed up na, putang ina. Kawawa yung mga taong, alam mo yun, na nagiging let's say for example na lang management sa ayoko nung ng mga mang trabaho, management na lang, parang alam mo yun, etong tao to makikinig dito yung boss natin pero let's say sa fast food, etong tao na to parang lang to, training manager, pero ang daming magandang ideas nito, pero putang ina, hindi magtatagumpay yung mga plano natin dito sa kumpanya. Na-promote yung tao na to kasi
maraming magandang ideas to na nakikinig yung amo natin. Tama. Ngayon, bago ka pa mapunta sa ganung posisyon, putang ina, mga kupal, hahatakin ka na niyan, pre. Siyempre. Sasabihin sa'yo, eto yung parang pinaka-common shit na sinasabi ng mga kupal. Hindi pa kasi hinog yan eh. Kailangan pang hinugin yan eh. Putang ina, walang nahinog na laging nasa hilaw na sitwasyon. Oo, tama. Kumbaga, binibigyan sila ng binibigyan yung tao na yun ng disadvantage agad. Hindi na trial, pre. Hindi na trial eh. Kumbaga, setting that person up to fail. Diba? Oo, yun. Yun yung tamang term, pare. They are setting you up to fail. Imbis susuportahan ka dahil may potential ka. Kasi pare, ako walang nagkaroon ng experience na hindi nagka-experience. Paano ka magkaka-experience kung di mo papa-experience, di ba? Puta, parang may naalala ko dyan, pre. Parang may naalala ko dyan na mag-a-apply ka ng ID. Kailangan mo ng government-issued ID. So, paano ka mag-a-apply? Wala ka pang ID ng government. Mismo. Tapos eto ba, pre? Ito pa nakakatawa dyan, pre. Merong mag-a-apply sa Impress Grad. Hahanapan po 10 years na experience. Ayaw mo na high school ba nang nagkatrabaho na? Gago ka ba? Baka ibang experience naman ang hinihingi niya. Pre. Pero, ayun, alam mo nakakatawa, pero in reality, nangyayari kasi yun, pre. Diba? Totoo. Parang, ang dami yung gustong mangyari, ang dami yung mga shits na gusto, pero yung mga taong may potential, ayaw niyong bigyan ng break. Kasi nga, pre, hindi makakaalyado na sila na maaaring pwedeng maagaw din yung posisyon nila, kaya hihilahin nila pababa para hindi magtagumpay or basically hindi lang nila gusto, 'di ba? Pero talentado yung tao, may talent. Di ba? Yung tipong alam mong magaling pero dahil nga hindi mo siya gusto, wala, kumbaga hindi ka na kumbaga pag gano'n ang mentality mo, putang ina mo, mamatay ka na. Eto na po, umiinit na po si Papa Dins. Speaking of estudyante, naalala mo ba yung yung mga ewan ko kung ako kasi na-experience ko to medyo high school na yung mga buraot sa sa school. Oh shit. Parang tinatamaan ako diyan, pre. Hindi, actually medyo buraot lang ako. Ako, pre, ako aminado ako, pre, hanggang ngayon. Ilang taon na ako, buraot pa rin ako. Pero, wag kayong mga katotpi Ano lang to, topic katuwaan lang namin to ni Papa Dens dahil kami katulad ng sinabi ni Papa Dens, kami mismo, may buraot moments din kami. Pero, yung pag-uusapan natin dito, Papa Dens, yung super buraot. Pero mag-start muna tayo sa katuwaan, yung sa school, pre. Naalala ko yung sa amin naman pagkukuha ng soft drinks kasi yan yung sa canteen namin, pre, laging pa soft drinks. Yung iba, pre, buraot ang ginagawa, di magpapa-refill dun sa canteen. Yun? Pucha, yun? yung sa Burger King na may refill. Nakakatawa yun. Tapos yung iba, na sobrang damot, pre, duduraan yung soft drinks para di ka makainom. Oo. Totoo na. Diba? Legit yan, pre. Legit yan, pre. Tsaka na yan, pre. Yan ang... ayun nga. Ako, aminado ako, taong buraot ako, pre. Kasi, naniniwala ako sa kasabihan na, why spend? Kung pwede ka naman manghingi. Tama, di ba? Pero kasi yan, pre. Kumbaga, pag buraot ka, alam, kumbaga kilala ka na ng tropa na buraot ka. Pag ganun, kumbaga, babansagan ka na niyan, si Boy Buraot, ganyan.
kumbaga, ano ka naman, hindi naman, kasi, kumbaga, kung di ka naman talagang, kasi, aminin natin, pre, kumbaga, may mga tropa tayo na, alam mo yun, may kakayanan, meron naman tayong tropa na, may tropa tayong talagang sapat lang or talagang wala. Yan. Yung mga ganun, pre, yung tipong, kung totoong tropa ka, kumbaga, kung ikaw yung nasa sitwasyon na ikaw yung may kakayanan, okay lang. Kumbaga, as long as yung tropa mo tayo nakakaintindi, alam mo na, asarin mo siya, tangina, mambuburaot ka na naman, ganyan. Pero, hindi ka madamot. Sadyang, lang. Tapos, may tropa ka din, or ako, may tropa din ako na alam mong saktuhan lang, or talagang salat sa pamumuhay. Pero, masarap siyang kasama. Yun, doon naman ang bawi. Oo, kumbaga, kung ikaw sa sarili mo, alam mo talaga na ikaw wala. Tapos talagang mambuburaot ka. Utang galing-galingan mo namang makisama. Di ba? Kasi nga may mga buraot na, pre, putang buraot na kupal pa. Mahirap yun, Brad. Buraot na, kupal pa. Ito, may kwento ko lang. Isa tong tropa, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Pero ito nangyari sa kanya, pre. Dati, parang hindi naman namin sinasabing buraot siya, pero parang consider by definition na buraot. Kasi nga, pre, ganito yan. So kami may work na, tapos siya medyo natagalan. Tapos nung nakahanap siya ng work, medyo mababa compared sa amin. So, may mga gatherings talaga kami na syempre chip in. Tapos medyo, minsan hindi siya nakakapagbigay. Syempre, may responsibility din siya sa family niya, di ba? Inuuna niya kaysa... Pero masarap siya kasi kasama, pre. Pero alam mo ba ngayon, yung katulad ng sinasabi mo, pero alam mo ba ngayon, pre, mas successful pa siya sa... Well, hindi naman sa lahat sa amin, pero mas successful pa siya dun sa mga ibang tropa. Katulad ko, actually, mas consider ko na mas successful na siya sa akin ngayon. Kasi pre, nasa abroad, alam mo yun, lagi na naka-Jordan, lagi nang, tapos nagtuturo sa US, sa Europe, alam mo yun pre. So, I consider that as success story na rin para sa kanya. Pero yun pre, pag umuwi yun, matik yun pre. Hindi mo kailangan magsabi pre. Matik yun. Meron, itong tropa na to. Tsaka, pag alam mo yun pre, yung ramdam mo na tropa mo talaga siya. Kasi, puta, hindi umuwi. Ito pang kagaguhan nito. Medyo, wala pa siyang asawa nito. Ngayon kasi hindi niya na ginagawa yun at may asawa at anak na eh. Pero dati pre, yung ginagawa nun. Alam mo, saan diretso, ibababa yung bagahe niya o yung mga damit niya galing abroad sa bahay nila, puta, magbibihis, diretso agad sa amin, pre. Doon tatambay. Pagod yun, pre. Galing airport, maikipagkwentuhan. Maya-maya, pre, tulog. Sa amin, natutulog. Alam mo yun, pre. Alam mo yun, na-appreciate ko yung... sadyang tropa mo talaga siya. Kasi, alam mo yun, parang masaya mo siya. Alam nila na ma-appreciate mo siya. Ganun. Kaya... tropa, kung nakikinig ka, ikaw na yon. Alam mo na, kilala mo kung sino ka. Tsaka, yun nga, in addition lang doon sa sinabi mo kanina, parang yun nga, sabi mo nga, yung alam mong sakto lang siya, tapos alam mong yung sinesweldo niya or yung pera niya, nakalaan sa mga importanteng bagay or yung mga obligasyon niya sa buhay. Yung mga ganun tipong pero okay kasama. Yung mga ganun, pre, walang problema yun, pre. Kasi intindi natin. Oo. Diba? Hindi kagaya nung alam mo, may pera, pero buraot lang na putang ina kahit kailan hindi naglabas. Putang ina. Ibang usapan na. Yun ang ibang usapan, yung poke ng ina. Kung baga... Next level buraot na yun, pre. Oo, putang anak, criminal na yung pagka-buraot niya. Criminal na, putang ina. Diba? Hindi nga. Yung punto mo naman dito, Papa Dens, is nag-aambagan tayo. Diba? Ito nga, inuman ng tropa. Tapos, alam mo naman na pantay-pantay, alam mo namang may ibibigay siya, alam mo naman na na kahit papaano, kaya niya o may kaya siya.
Tapos, hindi pa rin mag-aambag. Ito pa, may na-experience pa akong ganyan. So, alam mo, makakapagbigay, pero buraot, di ba? Pero buraot pa rin, di ba? Putang ina, lahat ng gawain, simula sa pagtitimpla, pagluluto ng pulutan, puta, nakaupo pa rin. Anak ng puta. Yan! Ang lupit. Malupit yun, pre. Wala talagang ambag. As in yung ambag, inom lang. Ang tawag doon, pre, boss buraot. Ayan. Mga boss na mga buraot, pre, no? Pre. Putang na buraot ka na nga. Boss ka pa, putang eh. Grabe yun. Grabe yung mga ganun, pre. Hindi naman sa nagja-judge tayo kasi syempre gusto naman natin siyang makasama. Pero ang sa amin lang, kumbaga, makiramdam ka naman, boy. Hindi ka na nga nag-aambag. Baka gusto mong, halimbawa, puno na yung lamesa. Itapon mo yung ibang palaradya ng chichirya, ganun. O kaya, pre, tulungan na kita dyan magluto ng tampoluts. Halimbawa, kung hindi talaga siya makakapag-ambag, pero yung alam mong makakapag-ambag, nakakaangat-angat naman sa buhay. At the same time, boss pa din. Puta, boss buraot nga. Uy. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yung mga, kaya yung mga nakikinig sa atin, kung yung mga tripa mo, hindi ka na naiimbitahan. Mag-isip-isip ka na, putang ina. Oo, baka ikaw yun. Papa Dens nga pala, bago ko makakalimutan, speaking of mga katotpi, recently nakita ko at binanggit niya na rin si Tito Jeric. Yan, isa rin yan sa mga ultimate tito na nag-subscribe sa atin at isa-isang pinakikinggan ng ating mga episodes. Salamat, Papa Jeric, Tito Jeric. Thank you. Thank you very much. Yeah. Thank you. Mabalik tayo. Dahil nakikinig ka sa amin, meron masigabong palakpakan. Yes, sir! Oo nga pala, si Tito Jello, maisingit ko na din, Papa Dens, lang yan, nasa medyo social media blackout yan. Ang meron lang siya Viber, kaya pre, sinatsaga akong padalan siya ng episode ng malaman niya. Kasi minsan hindi niya, alam mo naman, ultimate tito na yan, medyo nag-uulit si Tito Jello. Kaya pinapadalan ko, meron na kaming bagong episode. Ikaw nang bahala makinig. Kasi nga, inaabangan niya, pre. Kaya natutuwa rin ako kay Tito Jello dahil nag-aabang siya sa atin, pre. Isa yan sa mga loyal listeners or viewers natin. Sobrang thank you. Tsaka sa lahat, pre. Sa lahat na nakikinig sa atin, na mapabago ka o hindi, sobrang thank you. Kasi, alam mo yun, hanggat may isang nakikinig, pre, putang ina. Tuloy kami. Tuloy lang, putang ina. Pag wala nang nakikinig, putang ina, kami na lang ang makikinig sa mga sarili namin. Bahala sa buhay niyo. Oo. Oo nga. Hindi ko na po mababanggit, mga katotpi, lahat kayo. Kasi kapag may nag-like, mga nag-share, medyo yung iba... actually, nag-grow siya eh. Yung iba, hindi ko nakilala or maaaring kilala mo. Ganon. So, pasensya na po kung... legit. Taka na, may mga, hindi ako kilala. Ako din. Kasi, nakakatuwa din eh. Kasi nakikita mong, putang na, may mga nakikinig sa ating hindi natin kilala. At kung ikaw yun, salamat. At yun nga, salamat sa pag-subscribe. At sa oras na nilalaan mo para sa pakikinig sa amin. Pasensya na at hindi namin mabanggit ng isa-isa yung mga pangalan na yon kasi syempre hindi minsan kasi kapag nag-pop up na sa'yo, mawala na siya na hindi na yun yung paano ko ba ma-describe? Parang mapupunta lang siya dun sa statistic na may nag-like sa'yo pero wala na yung pangalan. So hindi na namin mabanggit isa-isa. Kaya kung sino ka man na bago at hindi kilala at na-appreciate mo lang ang The Opinionated Titos Podcast, maraming salamat sa'yo. Tama. Thank you very much. At dahil dyan, medyo mainit-init na tong si Papa Dens eh. Ito'y gigil na actually. Kaya talagang sinimulan na namin tong episode na to.
Nag-stretching na ako kanina, pre. Gigil na gigil talaga ako dito sa topic na to, pre. Ganyan na siya. Kanina pa yan mga katropa. Ito kasing napapanahon to. Napaka-controversial nitong topic na ito. Itago na lang natin siya sa pangalang bisyo pangit. Hay ako! Tang-ina! Eto na po. Ang masasabi ko lang, pre, isang napakalaking kaputang inan. Pasintabi na po, ano? Yung sa mga hindi sanay sa mura or sa mga maanghang na salita, ngayon pa lang pasensya na po. Pero kasi, at saka, pre, bago mo ibuhos yung mo, pasensya na rin sa mga baka idol ito pre, baka idol nila to. Pagpasensyahan nyo na rin kami kasi again, ito opinion lang namin at opinion ng sa tira man namin nakakarami. Medyo nakaka-off lang kasi, pre. Sige, ituloy mo, isiwalat mo, Papa Dens. Go. Oo. Hindi siya nakaka-off, pre. Off na off talaga, putang ina. Alam mo yun? Itong si Bisyo pangit. Oo. Itong individual na to. Isang napakalaking putang ina niya. Kasi alam mo, pare, masimulan ko na, Boss Lots, may yung kwento ko, ano. Baka kumakain ka ng McDo, endorser yan nun. Putang ina niya. Kung kailangan ko mga ibang bansa para doon mag-McDo, gagawin ko. Putang ina. Joke lang. Masarap ang McDo. Masarap ang chicken ng McDo, lalo ngayon. Pero ayun nga, pre. Alam mo yun, na parang doon sobrang kupal. Sobrang kupal niya, pre. Kasi alam mo yun, merong isang individual din na lalaki na parang sinabihan nito ni pangit. Pangit na lang. Putang ina, pangit naman siya, pre. Pati ugali niya pangit Putang ina niya. Ni Bisyo na lang, Bisyo. Ni Bisyo pangit. Hindi, pangit. Putang ina, pangit siya, putang ina niya. Gano'n ako kagigil. Pangit pa ugali. Alam mo yung putang ina, sumikat ka lang, malaki lang talent mo, putang ina. Pero sa totoong buhay, wala. Siguro may natutulungan ka ng mga individual, na mga charity, pero out of yun, dun sa ginawa niya. Hindi natin kine-question yun. Hindi natin kine-question yun. Kasi, ayun nga, tumutulong siya or what. Pero, putang ina, hindi sapat na dahilan yun para maging magaspang ang ugali mo. Tama. Hindi porke gumagawa ka ng mabuti, magaspang na ugali mo sa Anyway, going back, ito na nga, merong isang individual na lalaki na parang, start natin doon sa nangyari muna, doon sa show. Pinaka-recent na nangyari doon sa show. Pinaka-recent na nangyari na parang meron silang segment doon na parang sinabihan niya yung isang pangit na lalaki. Huwag na natin sabihin may itsura, putang ina, rektahan na, pangit na lalaki. Hindi naman kami pogi tama, sabihin mo pangit ako, wala akong pakialam putang ina ka na ang umapir to, tapos hindi ko alam bali sa pagkakakita ko, hindi siya bebeso, parang alam mo yung pag-appear, tapos mag-shoulder to shoulder yung natural na yung parang negro na sorry kung negro sa Pilipinas to, so fuck you. Yung parang dubbing or something na tawag doon. Parang ganun, pre. Tapos parang etong si ate girl siguro hindi siya sanay sa ganun or kasi nga pangit yung medyo siya talaga sa atin. Pangit ka, pre, wala. Putang ina, doon ka sa lower end ng double standard, pre. So, ayun nga, parang
siguro, pwedeng nabigla si ate girl, pwedeng ayaw niyang makipag-dub, ganyan-ganyan. Eto namang putang inang pangit ang ugali. Parang yung ginudge niya yung tao na on live TV parang dapat mangingi ka ng permission tapos hindi mo dapat ginagawa. Bawal yan, hindi mo dapat ginagawa yan kasi makakasuhan ka, pwede kang kasuhan. Parang putang ina mo. Pero eto yung isang malaking pero, pre. Oo. Merong isang clip naman na pinakita na yung pogi daw. Ito, previous episode to. Previous episode nung same segment, pre. Sige. Oo. Hindi ko alam kung previous o kung mix or what. Basta may ibang na yung lalaki pogi, may tsura. Eto, pre, nakipagbeso. Oo. So, tinanggap naman nakipagbeso, pre. Babae, no? Nakipagbeso. Ganyan. Etong putang inang si pangit, putang ina, kinikilig pa ang putang ina. Yeah. Ngayon mo sabihin sa akin na putang ina, yung pinaglalaban ng pangit na yan, hindi double standard. Tama. Sige nga. Putang ina. Tama. Makakatoti kayo na mag-judge. Tangina, pag pangit, putang ina, kailangan ng permission. Kailangan ng, tawag dito, kailangan wag niyang gawin yun. Dahil pag ginawa niya, makakasuhan siya. Pero pag pogi, ay putang ina, okay lang. Tang ina. Makapagbeso ka, kahit kanino mo gusto, pogi ka eh. Pero sa paningin nila, okay lang, nakakakilig. Oo. Diba? Double standard nga, sabi mo. Pre. Tang ina, yun nga. So, ito na. Mainit na yung issue, pre. Marami ng parang mga vloggers na nag-comment, ganyan. Tapos, ayan. Etong merong isang, pre, merong isang show, name drop na total, nakikita sila sa TV. So, showbiz to. Merong isang lalaki na showbiz. Ito, napapanood ko to, comedy, ganyan. Parang magbakla-baklaan to. Tama. Igbabakla-baklaan to. Ito na nga, nag-comment siya, pre. Na parang regarding dun sa issue. Ngayon, nakalimutan ko yung kinoment niya pero parang may experience din siyang ganyan kasi. Na parang siya, parang inano siya ni pangit na parang nakita yung wallet niya dati, parang walang laman, ganyan. I don't know, correct me if I'm wrong, or may laman na 800 pesos, ganyan. So parang inano nito ni pangit na, wala kang pera, tapos nung nakita kita. Parang nung nakaraan, wala kang pera. Tapos nung kamakailan, nakita kita madaling araw, nasa parlor ka. So, di ba? Ikaw, kung alam mo na yung ini-imply nitong pangit na ugali. Di ba? Nibisyo. Tapos, nibisyo pangit. Di ba? Eto, pre, etong malupit. Siya, nagbiro siya ng ganun, pre. Tawanan yung mga fans niyang, ewan ko, bobo. Tawanan. Pero, pre, eto, hindi maalala ko lang, nakita ko tong, meron dating segment, pre, na merong namayapang komedyante na long hair. Namayapang komedyante na long hair, na aksidente sa bus. Itong si komedyante, nagsuot ng statement shirt, pre. Ayan. Mahilig sa statement shirt to meron siya, alam ko, meron clothing line niya yun. Yung mga statement shirt. Yes, sir. Na, ang sabi doon, hindi ko masyadong ma-recall, pero ang parang nakalagay doon is, kapag gipit,
sa bading kumakapit. Oh. Siya, si Bisyo Pangit, he took offense. Na-o-offend din pala siya. Parang, ikaw, putang ina mo ang pangit ka, pangit na ugali mo, hayop ka. Na parang pag ikaw ang gumagawa, okay lang. Nakakatawa sa mga bobo mong fans. Pero pag ibang tao yung gumawa, hindi pwede. Putang ina mo, gago ka. Tapos ano ka, putang ina, self-proclaim ka lang, komedyante ka. Gago, hindi ka komedyante, baklang manlalait ka lang, gago. Diba? Aminin natin, pre. Lahat naman nasabihin niya, kahit nakaka-offend o hindi. Lagyan mo lang ng charot sa dulo, nakakatawa na sa mga bobo niyang fans eh. Nilagyan na ng charot, ibig sabihin, biro lang. Pero may certain extent kasi ang pagbibiro, pre. Katulad nung sinabi natin dun sa previous episode ng mga komedyante o mga artista, merong certain level of pagpapatawa. Hindi lang yung maka-offend ka ng tao, nakakatawa na agad yun. Hindi ganun po yun, mga katotpi, mga listeners natin. May pero yun nga, yung sinasabi nila na sa comedy, kailangan hindi ka ma-offend, di ba? Meron tayong ganun meron tayong rule na gayon, di ba? Pero pucha naman, grabe naman kasi yung pang-iinsulto. Kumbaga parang hindi mo na malunok kahit aso, hindi na malunok yung sinasabi. Pero kapag sa kanya dinish yung ganong klaseng joke, nagagalit siya at nagbibigay siya ng mga statement, which is unfair. Yun nga, sinasabi mo, double standard. Hindi, pwede mong gawin sa iba, pero sa'yo, hindi pwedeng gawin. Yun yung pangit, di ba? Mismo. Kasi, alam mo yan, pre, dun sa mga, naalala ko lang, yung mga sitcom dati, kasi ako, gustong-gusto kong sitcom dati, yung Cool Ka Lang. Yan, what's sila Jack, yes, sila Nadja. Sir. Yes, sir. May segment doon na sila Raymart, sila kumbaga parang mayroon silang mga inside joke na personal. Pero gusto ko yan. Pero sa palibasa lalaki nag-umpisa yan, pre. FYI. Yun. Yan tayo out of nowhere, putang na, biglang may sasabihin sa'yo. Biglang may personal na sasabihin sa'yo, tapos para ikaw matatahimik ka bigla, di ba? Pero yung ganong kasi, pre, yung ganong klaseng komedya, hindi sila na-offend. Tapos, kahit sino sa kanila, pwedeng manlaglag. Di ba? Yung tipong ganong na parang pagka, yun nga, kung medyo personal yung sa'yo, atake sa'yo, unang-una, yun nga, hindi naman sila na-offend. Tapos, pag sila, kunwari, si Raymart, nilaglag niya si Joey. Si Joey, nilaglag si Raymart. Walang hindi big deal. Hindi siya issue. Oo. Diba? Pero kung hindi mo kilala yung pagkatao ng isang individual, parang tas tinitira mo siya ng personal, medyo may parang may pagka-personal attack na yung datingan di ba? Oo, totoo. Kasi ito pa ang pagkakaiba kasi din yan, pre. Yung sa Cool Ka Lang nga, na ginawa kong halimbawa, si Raymart at si Joey, yung sila example ko, parehas silang bayad. Diba? Parehas bayad yun. Kumbaga, putang na, kahit naglalaglagan sila, naggagagawan sila, ginagago nila isa't isa, bayad sila pareho. Pero itong si Bisyo Pangit, putang na, kagaya na nung nasa mga comedy bar siya, pre, yung mga tao doon, nagbayad yun. Ewan ko, ba't sila nagbayad? Para panoorin siya. Nagbayad yun para matawa, hindi para pahiyain. Kasi, alam mo yun, hindi naman sila bayad para pahiyain mo Di ba? Nanonood sila sa'yo at nagbayad sila sa'yo para tas ganun ang gagawin mo. So parang I don't think tama yung ganung pre. Parang yung comedy lang na napanood ko na may diniscuss siya about
example na lang siguro yung tungkol dun sa gender ng alam ba feminism, parang ganon yung topic niya. Tas may nagalit. Yun, mali yun kasi nasa comedy bar ka eh. Expect hindi naman to personal attack against you. This is for sadyang na-offend ka lang. Na-offend ka lang. Pero yung sabihin mong may yung katulad nung ginawa ni Bisyo Pangit na very specific na parang kasi itong yung sinasabi mong artista na to, bago pa lang siya noon, yung magaling bakla-baklaan ngayon, ha? Ano siya, kumbaga parang starting pa lang siya noon. Siyempre, anong impression ng tao bagong artista to, tapos yung mga inside information na nilileak mo, parang teka muna, ano muna tayo, pause muna tayo sa ganun. Masyado na yatang personal yung attack mo, di ba? Para to gain followers or para sa comedy, for the sake of comedy. Kasi, di ba, katulad nga ng mga hindi ka dapat ma-offend sa isang comedy act. Bakit ka pa nagpunta doon para ma-offend? Hindi yun eh. Nandun na tayo eh. Kaso lang, pero kung personal na, as in sa pagkatao mo na, o diretso against you, hindi na joke na yun, hindi na matatawag na stand-up comedy or joke na yun. Hindi na joke yun, pre. Totoo na yung sinasabi mo. May ka na nang lalaglag ka na ng rektahan. 'Di ba? Hindi na wala nang subtlety dun sa joke mo. As in talagang nilalaglag mo na talaga siya, 'di ba? Totoo. Which is yun yung style niya of comedy na medyo for me, hindi ko matatawag na comedy yun, pre. Insult. Sorry pero hindi comedy yun. Oo, hindi comedy. Kasi etong si Bisyo Pangit, meron pa yung isang sikat at well-established na reporter. Di ba? Itago natin sa pangalang Jessica Simpson. Diba? Pre, putang ina. Si Jessica Simpson, putang ina. Ewan ko, baka baklang paronda ka pa lang. Established ng news anchor yan, news nagsimula reporter. Sa probe team tong si sa probe team nagsimula to. Diba? Tapos, ang biglang nung nakarating kay Jessica Simpson na hindi nagustuhan, public apology ka. Pero ang gusto ko doon, hindi tinanggap ni Jessica Simpson yung katarantaduhan niya. Hindi pwedeng sorry lang. Kumbaga, hindi ko tatanggapin yung sorry mo sa ginawa mong na sana, kung alam mo yun, at yun, yun may paninindigan na parang mo, gago ka, hindi ko tatanggapin yung sorry mo, pre. Diba? Kasi ang doon is parang obvious naman, tapos parang dinidiin niya na parang binibigyan niya ng mali siya yung estado ng tao o yung niya, di ba? Dinidiin niya, hindi katulad nung halimbawa magbigay tayo ng example kay si Dave Chappelle, di ba, pre? Maraming na-offend sa kanya na transgender people, pero ang sinasabi niya, may sinasabi siya ditong root eh. Hindi lahat kayo ganon kasi nga meron siyang ito nakakatawa, pre. Meron siyang naging fan na transgender, tuwan-tuwa sa mga transgender jokes niya. Why? Because at the end of the day, this is not me. Maaring yung ibang yung ibang tao to, pero hindi ako to. Kaya natatawa ako. Parang we learn to laugh at ourselves. Pero yun nga, alam mo nangyari sa kanya, pre, nagpakamatay yun. Yung fan niya na yun. Na transgender. Parang, di ba? Nakwento niya yan, pre. Nakwento niya yan. Bakit? Sa isang... Kasi, pre, sarili niyang grupo, sarili niyang kinabibilangang grupo, pre, inano siya. Kumbaga, binuli siya. Di ba? Okay. So, di ba, ganun tayo eh. Alam mo yun, we have to learn to laugh at ourselves to a certain extent. Yung hindi ka mamamersonal na isang tao, it is not towards just one group of individual. Tsaka kung meron naman siyang point dito, katulad ng point na
inano natin sa last episode yung masyadong demanding sa CR, yung ganon. Yun yung, kumbaga, yun yung kinukondina niya. Hindi kailangan, yung mga hindi necessary, binigay na sa inyo yung right, yung mga ganong bagay. Yun lang yung pinapoint out niya dun sa joke niya about those some but not all some but not all people. Parang ganon, di ba? So, totoo. Saka, yun nga, walang personalan, walang anuhan, walang... Kumbaga, ano yan, pre? Yung slogan nung balita dati, hindi ko alam kung hoy gising ba yun, yung ano. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, pakyo. Ano nga yun, pre? Hoy gising nga yun, brother. Tsaka alam mo, pre, ito pa isa. Isipin mo, pre, kung ibang individual ang gumawa doon kay Jessica Simpson, ano na agad yan, pre? Putang na, magwawala na sa social media na body shaming. Ay, putang na. Pero pag yung idol yung gumawa, pwede. Tangay na. Yun lang, it only shows kung, sorry for the term, gaano kababaw yung mga followers mo. Hindi nag-iisip. At kung gaano kayo ka-double standard. Ito lang yun eh. Hindi lang kasi yun yung instance eh. Sobrang daming instance. So, if there is a pattern, parang there's something wrong eh. There's something wrong. Hindi siya nagsa-stop, hindi siya namamatay, bigla na lang siyang nanganganak, 'di ba? Baka kailangan mo i-evaluate ulit yung mga so-called jokes mo. Baka naman masyadong hindi katanggap-tanggap. Tsaka ipares mo din, pre. Hindi mo pwedeng gawin yung klase ng style ng pagjo-joke sa Amerikano, sa style ng pagjo-joke sa Filipino. Kasi knowing us as Filipinos, medyo aminin na natin may pagka-sensitive tayo. So ipapattern mo din, pre. Hindi lang yung porket ito yung klase, yung type of joke or type of na pwedeng pwedeng nakakatawa to. Hindi magfi-fit 'yon, maaaring hindi magfi-fit sa kultura natin. 'Yon, di ba? Oo, totoo. Tsaka alam mo, ewan ko mahal kong Pilipinas pero tayo yung bansang pre. Tangina, kung sa pagiging racist lang, pare, putang ina. Number 1 tayo, no? Tangina, pre. Hindi man tayo number 1, Dean's Lister tayo sa pagiging racist. Pero at the same time, sensitive. Yeah. Yun, pre. Yeah. Ewan ko kung dahil na rin siguro dala ng panahon, o baka, alam mo yun, times are changing. Tapos dumadami rin sila. Totoo. Hindi naman nanganganak ang mga deputang-putang ina, dumadami ang mga hayop Ewan ko. Yun nga. Sana, yung kung sino man, kasi ang daming, pre, mga lumalaban na mga pinagtatanggol tong si Bisyo Pangit sa social media. Parang, putang na, nakakapag-isip pa ba kayo ng tama para pangatwiranan nyo yung ginawa ng kagaguhan? Parang tangina. Ito pre sabihin na natin na itong going back dun sa segment na yun, kung yung Searchy, may mali talagang intention, okay, nandun na tayo. Putang ina. Is it right na pahiyain mo yung tao on live TV? Na parang, siguro parang criminal yung ginawa niya. Parang ganon, di ba? So sabihin na natin na may criminal offense para sabihin niyang pwede siyang kasuhan. I don't think na on live TV niya dapat ginawa yun. I think there are certain channels na parang kung talagang siya against sa mga, let's say, manyak, putang ina, dapat sa lahat ng may kasong rape, nandun siya. Nagsisisigaw siya dun na, putang ina mo, kakasuhan ka, manyak ka, rapist ka, meron kang tendency maging rapist or manyakis na lang. Oo. Kung talagang yun ang motibo mo, putang ina, dapat sa lahat ng nasa live TV ka, binobroadcast mo yan, sinasabi mo yan, na putang ina, ayoko sa mga rapist, ayoko sa mga manyak,
At isama mo na din doon yung mga putang inang kabaro mong manyakis. Diba? Dapat ano lang yan. Yung kumbaga, yun nga yung ano nila, double standards nga. Kasi nga pre, nagkataon na hindi naman kapogian si Kuya o as you describe lihiti mong pangit. Hindi naman sobrang pangit, pero saktong ano. Parang asa ng hustisya doon, pre. Ibig sabihin, baka may itsura lang o mga pogi lang or yung acceptable lang doon sa ibang tao na pwedeng bumeso, ganun. Wala na bang karapatan? Or kung yun nga yung intention niya na bumeso, hindi naman yun pang mamanyak, pre. Kumbaga parang, parang, di ba, ito nga yun parang dating searcher, di ba? Parang at the end of the day, hindi mo ako napili. That's okay. Blah 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 blah. Let's beso naman is not halik per se, It's diba? actually pagiging friendly yun or parang ano yun parang you're welcoming yung tao. Parang ganun. Hindi siya yung sasabihin mong pangmamanya ka. Bineso ka lang, minanya ka na. Hindi yun, boy. Di sana lahat ng bineso, pinasuhan na lahat, di ba? Ang sa akin lang, yung intention kasi, alam mo yun, kita naman na wala naman siyang intention na haligan na as in sa labi o ano, whatever. Beso lang, as in cheek to cheek lang yun. Walang ano. Para doon nga sa pagkakaano ko, pre, hindi nga beso. Yun nga, yung dab lang ang gustong gawin nung lalaki. Parang yung shake hands na may ano mo na? Shoulder to shoulder. Diba? At saka, eto pa, pre, yung sana, yung mga searchy din na girls na sumasali sa ganyan, putang ina, sumali ka sa ganyan, wag kang double standard din na pagpogi. Wag kang na pagpogi, okay lang bumeso sa'yo. Pero pag pangit, iiwas ka. Putang ina, wag kang sumali sa ganyan. Kasi parang iniisip niya, pre, parang lahat ng mga ng mga contestant kailangan matik, gwapo. Hindi kasi hindi mo mapipili yan, kaya ka nga ang goal niyan is to find someone not based on ugali. Kaya ngayon yung nung segment, pre, hindi mo naman sila nakikita, pre. Magbabase ka lang, mapipili mo lang yung tao na yun ayon sa ugali nila. Ngayon, kung na-disappoint ka man na pangit o hindi up to your standards yung napili mo at bumesos halimbawa hindi mo in that segment's case hindi napili at bebeso ka lang as a sign of hello or respect or thank you for bigla ang iiwas na parang dapat expected mo na yun di ba? Kasi sumali ka doon sumali ka doon. Hindi naman Mr. Pogi yung yung segment na inano mo na nakikita mo na nagpapasikat sa'yo, may talent portion, may whatever. Hindi blind para tong blind dating. Diba? Pre, magbabase ka sa personality, hindi sa itsura. Pero yun nga, yung nangyari na yun, may kasalanan din si ate mo girl doon, pre. Kasi, alam mo yun, naging judger sa kumbaga. Baka ma-victim blaming ka yan, pre. Alam mo naman lang ang madlang internet. Ay, putang inan din nila. Di ba? Alam mo yun? Yes, pero, pre, ito. Tanong ko sa inyo, yung mga na-offend dyan, kapag sa other way around ba yun, sino kakampihan nyo? Diba? Sino kakampihan nyo? Diba? Yan yung sinasabi namin, double standards kasi. Diba? Hindi ko sinasabi to dahil pogi ako o pangit ako o whatever. Respect. Tsaka dapat alam mo yung pinasok mo. Diba? Kung yung pinasok mo, ganong klaseng segment, puta, gamitan mo rin ng ganito. Eto. Tsaka, katulad nga ng sinabi mo, Papa Dens, common sense is not that common. Diba? Yes, sir. Totoo yan. Diba? Sinasabi ko, kung sumali ka man sa ganyan, panindigan mo. Hindi yung bigla kang iiwas na parang dirin-diri ka. Tapos, ito namang si Bisyo Pangit, akala mo naman, ni-rape yung sa harap na yung individual. Kung kakasuhan agad.
Diba? Yes, Sobrang pwedeng makasuhan. Oh, come on, di ba? Ang pangit. Nag-segment pa kayo sa tingin nyo ba mananalo siya doon? Ha? Bishop Pangit, sa tingin mo mananalo siya doon? Sa system mo na sinabi mo na yun, hindi siya makakasuhan. Why? There was no intent. Kitang-kita sa video, kahit saan mong daling korte, hindi mananalo yun. Binigyan mo siya ng idea na alam mong hindi siya mananalo. Na alam mo na mali. Diba? Tapos, pre, meron pang ano yan, pre, ha? Meron pang dapat yung parang public apology, pero sabi niya, hindi daw sila hihingi ng ano kasi alam nila na yung ginawa nila tama. Tama. Putang ina. Anong klaseng pang brainwash yung ginagawa nyo, mga putang ina kayo? Ito pala nakakatawa, pre. Parang ano niya na, di ba, wala naman tayong ginawang mali. Di ba, friends? Kumbaga naghahanap ka ng kakampi. Kasi nga, pre, paano? Walang paninindigan si Gago. Tang ina. Paano parang alam mo yun, pre? Ano bang, yun yung ano ngayon, pre, na ano bang mahirap sa paghingi ng tawad? Sa pagpapakumbaba. Yan. Diba? Dahil walang sinabi mong dun. artista ka? Diba? Oo. O komedyante ka? Kaya yung community na nag-iisip, ilan mo siya na parang putang ina, gaano ba kahirap mag-sorry? Dahil ba malaking tao ka, lagi ka ng tama, puta, i-justify mo yung ginawa mo. Palalabasin mo pa rin na tama yung ginawa nyo, pinagtanggol mo lang yung yung babae. Na parang, I don't think so, motherfucker. I don't think so. Nagkataon lang na hindi maitsura si kuya, kaya ganun ang reaction nyo. Let's call it like that na. Diretsohin na natin. Diba? Let's state the obvious, kumbaga. Yun na yun eh. Dahil hindi siya pogi. Yun lang yun. Yun lang yun. Sa haba-haba ng diniskusyon namin dito ni Papa Dens, yun lang yun. Diba? Wag na tayong maglokohan dito. Aminin bobo yung nanonood eh. Aminin na kasi. Simple lang yan. Talagang may double standards lang kayo. Sa mga bagay-bagay. Diba? Yun lang yun. Ganun lang. Basic. Kinilig-kilig pa. Natawa ako dun sa kinilig-kilig pa. Kinilig-kilig pa ng Beneso, ha? Tontawa pa si Gago, ang putang ina. Ewan ko. At least, ayun, thank you. Nailabas ko yung hinanaing ko. Ako rin medyo nagkaroon din ako ng intense emotion ha? Oo, pre, nakakagigil mo kasi talaga, putang ina. Pero ayun na nga, sa mga katotpi, opinion namin to, bahala kayo. Oo, siguro. Yun nga, kaya nung sinabi natin before, paulit-ulit. Opinion namin to, kung hindi ka agree, mambash ka, okay, gawa ka sariling sayo. Mag-podcast ka ng sayo. Oo, simula pa yan ng pilot episode namin, katulad ng sinasabi namin sa inyo. Pero dun sa mga diniscuss namin, samahan nyo na rin ng siguro an open mind, di ba? Keep an open mind na din, di ba? Baka naman, baka may sense yung sinasabi natin, Papa Dens, di ba? Oo. At saka ito ba, pre, maihabol ko lang kasi medyo mahaba na tayo. Itong mga kaalyado nito ni Bishop Pangit, lagi silang equality. Utang ina nyo, kung nagsusumigaw kayo ng equality at hindi pribilehiyo, dapat mapapangit o maganda o pogi yan. Putang ina, same treatment. Yes, oo. So, total yun ang gusto nyo, di ba? Kasi yun ang hirap you're fighting for equality, pero pagdating sa hindi pabor sa inyo, katulad nga ng mga chakabels na tinatawag nyo, di ba? Hindi wala na silang, paano bang sila lang dapat ang may right at yung pangit walang rights, di ba? Parang gano'n parang gano'n yung di ba? Gano'n na. I-google nyo na lang yung dati niyang photo before and after.
kayo na mag-judge kung karapatan niya ba dapat naman lait ng pangit dahil siya mismo kung hindi sa salamat doktor ewan natin. Totoo din. Ewan namin. So, mga katotpi, yung mga ma-offend dyan, sana naman yung mga loyal katotpis natin, keep an open mind and I hope you understand our discussion here. It's not more of our medyo sentiments na rin or sentiments ng ibang or siguro mga karamihan ng mga tao, yung mga initial reactions, di ba? Alam mo naman ng mga ibang kabataan din ngayon masyadong mabilis ma-offend. So, I hope na hindi yon yung basehan. Di ba? Sana. Tsaka, sana, may kahit pa paano, kung may nakikinig sa ating, alam mo, yung bata-bata, medyo mamulat ka sana. Yung utak mo medyo lumawakan. Yung pang-intindi. Pang-unawa. Kaya sabi mo pre, keep an open mind. Yes, sir. Kumbaga, yun nga. Kumbaga, hindi naman tayo mangko-call out dito kung, di ba? Kung wala sigurong, kung hindi naman ka-call out. Oo. Kaya nga opinionated titos marami kaming opinion. Papa Dens, medyo humahaba ang ating kuro. May mga shout out ka ba dyan? May naaalala ka bang i-shout out dyan o pasalamatan? Mas salamat sa lahat. Salamat sa inyong lahat na nakikinig, nanonood, nagtsatsaga sa pagmumukha namin. Maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat mula sa aming mga puso. Sobrang alam mo yun nga, pag sabi natin kanina, medyo, alam mo meron tayong mga nakikinig sa atin na hindi mo kilala, hindi ko rin kilala. Nakakatuwa na nare-reach natin yung mga tao na yun. At sana mas marami pa tayong ma-reach. Thank you. Yan. Gawa natin ng paraan. Parang let's convert the haters into believers. Tama. Hindi naman tayo bumubuo ng kulto Kumbaga, may mga taong siguro parehas nating mag-isip. Kaya yun, basta thank you. Mapabasher ka, hater, liker, as long as pinakinggan mo kami, maraming salamat pa din sa'yo. Iko-consider ka pa din naming katotpi. Katotpi. Yes, kailangan sir. Medyo itong katotpi na to medyo mag-viral. 'Di ba? Kasi kasi mas madaling matandaan, katotpi. Ibig sabihin, the Opinionated Titos Podcast. Di ba? Yes, sir. Again, on behalf of Papa Dens, kami rin ay nagte-thank you sa mga hindi pa nakasubscribe, kung nanonood pa lang kayo sa YouTube or artehan ko sa YouTube o sa sa Spotify, huwag niyo na rin kalilimutan na i-like, i-share, click yung bell icon para maging updated kayo. And dun sa Spotify, iyan niyo na rin, i-subscribe niyo na din para subscribe. Yes, sir. Malaking tulong sa amin yun. Pero hindi naman namin inaasahan. Pero kung nagustuhan nyo, gawin nyo na din. Salamat. Diba? Salamat tsaka, na rin. Yun, kung gusto nila ng updates pa din, kung hindi sapat yung Spotify or kung, kasi hindi naman, halos lahat nasa Facebook. So, nasa Facebook din kami. May mga updates kami doon. Follow, nyo kami, like, tas parang pag nilike yata, mafa-follow na kusa, no? Ayun. So, ayun. Isang click lang naman yun. So, thank you very much sa, in advance sa inyong subscription. Yes. And doon sa mga nakasubscribe na, thank you. Isang malaking big shout outs sa inyong lahat. Yan. Sobrang heartwarming, tsaka nakaka-overwhelm din. Sobrang nakakatuwa
Malay nyo, huwag kayo mag-alala. Magkakaroon kami nag-iisip na kami ng mga ibang pakulo o maaring contest or maaring merch. Maraming bagay pa kami iisip para sa inyo mga katotpi. Kaya stay tuned. Always watch our videos. Malay mo, magkaroon tayo ng pa-contest na kailangan kunin nila yung isang sagot na yun dun sa previous episodes. Hindi natin alam sa previous Marami episode. naglalaro sa mga utak namin. Kaya abang-abang lang kayo. Tsaka yung mga guesting, tuloy-tuloy pa rin yan. Dapat meron tayong guesting ngayon. Kaso, medyo may emergency, yung busy. So, ayun. Guys, again, Facebook, YouTube, Spotify, nandun kami. Thank you very much in advance and thank you dun sa mga nakasubscribe. Thank you. I think we have to sign out na. So again, maraming salamat. Pupusuan natin yan. Pusuan natin. Again, this is your boy, Boss Lots. And Papa Densyo. And we are the Opinionated Titos Podcast. Yes, sir. Signing out. Thank you so much. Let's get ready to rumble! Tune in again next week for more episodes of The Opinionated Titos.